Good afternoon everyone and good afternoon Prof. Grace Biernes. This is a presentation for separation of employees. First is separation of employees. Refers to the end of an employee's working relationship with a company. This can happen when an employment contract or an at-will agreement between an employer and an employee ends. These types of separation employees. First is resignation. Many people see resigning from a job as a professional and courteous way to pursue employment separation, which can help employees discuss their departure from many company with future employers while maintaining a positive demeanor. So, ang termination daw ay tumutukoy sa pagtatapos ng trabaho ng isang empleyado sa isang kumpanya. Ito raw ay maaaring mangyari kapag natapos ang isang kontrata ng empleyado o isang kasunduan sa pagitan ng employer at employee. For example, ang terminasyon ay maaaring mangyari kapag natapos na ang kontrata ng isang empleyado sa isang kumpanya o kung ang employer ay nagpasya na tapusin ng trabaho ng empleyado dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng kakulangan sa trabaho o pagsunod sa mga patakaran ng kumpanya. The next is retirement. As an employee nears the end of their career, retirement is often a popular topic of discussion. While many employees look forward to this milestone, there are several reasons. They may retire from their current position, including age, health, finances, and personal preferences. So, marami ang nakakita ng retirement sa trabaho bilang professional at magalang na paraan ng paghihiwalay sa empleyo na makakatulong sa mga empleyado na talakayin ang kanilang pag-alis sa kumpanya sa kanilang mga magiging employer sa hinaharap ng may positibong pananaw. For example is, si Ana ay nagdesisyon na magbitiw sa kanyang trabaho upang hanapin ng ibang oportunidad. Sa kanyang pagre-retire, nagbigay siya ng maayos na abiso sa kanyang employer at naipag-usap ng profesional tungkol sa kanyang pag-alis. Sa ganitong paraan, inilagaan niya ang kanyang imahe habang naglalakbay patungo sa bagong yugto ng kanyang karera. So, sa termination naman, one of the most popular ways to pursue employment separation is through termination. There are several types of employment separation that fall under this category that may provide guidance to employers or employees seeking a change. Kapag ang isang empleyado daw ay malapit na matapos ng kanilang karera, karaniwang usapin ang paghuhulog. Bagamat maraming empleyado ang maaasam sa pagkakataon na ito, may ilang dahilan kung bakit sila nagre-retiro sa kanilang kasalukuyang posisyon, kabilang ang edad, kalusugan, pinansyal na kalagayan, at personal na kagustuhan. For example, si Mateo na may edad na at may ilang isyu sa kalusugan ay nagdesisyon na magretiro mula sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa karera, nais na niyang bigyan ng prioridad ang kanyang kalusugan at maglaan ng mas maraming oras para sa personal na kasiyahan. Ito ay isang halimbawa kung paano nakakaapekto ang edad at kalusugan sa pagpapasya ng isang tao na magretiro. Next is layoff. Occurs when an employer has to discharge an employee because of a reduction in the volume of business or a lack of funding. So, ang layoff daw is isa sa pinakakaraniwang paraan ng pagtatapos na employment ay ang terminasyon. May ilang uri ng employment separation na kasama sa kategoryang ito na maaaring magbigay gabay sa mga employer o kawani na nais ng pagbabago. Halimbawa, pagtatapos ng kontrata ng isang empleyado dahil
sa kakulangan sa trabaho o iba pang mga kadahilanan. Ito ay isang paraan ng pagsusuri ng ugnayan sa pagitan ng employer at kawani upang mahanap ang tamang hakbang patungo sa paghihiwalay. Next is severance packages. Is a bundle of pay and benefits offered to an employee upon being laid off from a company. So ang severance package daw ay isang kombinasyon ng sweldo at mga benepisyo na inaalok sa isang empleyado pagkatapos itong alisin sa trabaho at kumpanya. Halimbawa na rito, kung ikaw ay naaalis sa trabaho, maaaring makatanggap ka ng severance package na naglalaman ng isang lump sum na halaga ng pera, karagdagang bayad na sahod at iba't ibang benepisyo tulad ng insurance o retirement benefits. Ito ay isang paraan ng kumpanya na nagbibigay ng suporta sa mga empleyadong naapektuhan ng pagtanggal sa trabaho. Next is retrenchment. Means discharge of surplus labor or stop by the employer on account of long period of layoff or rationalization or improved machinery or automation of machines or similar other reasons. So, sa retrenchment naman daw o kilala bilang pagtatanggal ng trabaho ay nangangahulugang pagsisikap na employer na alisin ang sobrang manggagawa o staff dahil sa mahabang panahon ng pagkawala ng trabaho o pinaikli na mga proseso o pinalawak na makinarya o automation ng mga makina o iba pa ang katulad ng na dahilan. Halimbawa, ang isang kumpanya ay nagpasya na magtanggal ng ilang mga empleyado dahil sa hindi sapat na trabaho o dahil sa pagbabawas ng gawain dahil sa paggamit ng mas mabisang makinarya. Ito ay isang hakbang na kadalasang isinusulong ng kumpanya upang mapanatili ang kaligtasan nito at mapanatili ang operasyon sa kabila ng mga pagbabago sa industriya. The last is dismissal, is where the employer chooses to require the employee to leave, generally for a reason which is the fault of employee. The most common colloquial term for dismissal in America is getting fired, whereas in Britain, the term getting the sack or getting the sacked is also used. Sa dismissal daw o kilalang pagsisante ay ang pagpapaalis na employer sa employee, karaniwang dahil sa kasalanan ng empleyado. Ang pangkaraniwang tawag dito ay Amerika ay getting fired, habang sa Britanya naman daw ang tawag ay getting the sack o getting sacked. Halimbawa, isang empleyado ay maaaring madismiss kung siya ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya o kung mayroong malubhang paglabag sa trabaho, tulad ng pagnanakaw o pagsisinungaling. Sa ganitong sitwasyon, maaaring sabihing na-dismiss siya sa trabaho. And that's all.